Kabilang sa mga stranded sa baha kanina si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Pinatutuloy-an niya ng Pangulo ang investigasyon niya sa flood control projects kaya hindi pa magbibitiw gaya ng panawagan ng ilan. At nakatutok si Joseph Moro. Kabilang ang aming news team sa maraming motoristang naipit sa trapiko nang bumaha ang ilang bahagi ng Maynila dulot ng malakas na ulan kaninang umaga. Papunta pa naman kami noon sa tanggapan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa isang panayam tungkol sa mga flood control project. Ang epekto ng di pa rin naaabatang pagbaha nasaksihan namin. Marami ang stranded sa bahagi ng Ayala Boulevard dahil sa baha na pinipilit pa ring tawirin ng ilang mga sasakyan. Animoy ilog na ang aming dinaraanan hanggang Padre Burgos. Lubog ang entrada ng maraming paaralan. Kahit ang Manila City Hall. May mga estudyanteng pilit na sinusuong ang baha. Sa Quezon Boulevard hindi na makatawid ang maraming sasakyan. Galing kami doon sa may Ayala Boulevard, galing sa Maynila kasi gusto namin sanang tumawid dito papunta sa may Intramuros. Pero hindi na namin yan magawa kasi mataas yung tubig. At yung ilang mga estudyante nga ay naglalakad na lamang. Yung ibang mga motor, pagkatawid, dito na nagpapahinga. At sa kabila naman, ito yung papunta ng Roas Boulevard. Wala nang galawan yung mga sasakyan. Isa sa mga namroblemang commuter ang senior citizen na si Matilde Silva na taga Laguna pa at lumawas ng Maynila para magpa-check up. Sa Malacanang sa geriatric center, naghingi kami tulong doon kami nagpa-check up. Kahit mismong si Secretary Bonoan, stranded din. Sir, pareho tayo na-stuck sir sa traffic no, sa may Quiapo area. No? How do you feel about it? Na ayan na tayo. We're not able to get through actually dito sa may City Hall. Nasa sentro ng isyu sa mga umunoy ghost flood control project si Bonoan na ipinapanawagan ng ilang mga senador na magbitiw na sa pwesto. Pero sagot ni Bonoan, Sabi ko nga na I share the pleasure of the President. The President would have actually called me kung anong, if anything, na dapat ako mag-leave o mag-resign. So wala pa naman sir no? Wala. nitong Miyerkules daw sila huling nagkausap ng Pangulo pagkatapos itong bisitahin ang isang ghost flood project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Hindi kasama noon si Bonoan. He wants it by himself actually. But the basic data information of that project was furnished by us. He has just instructed me actually to continue yung investigations and to to finally come up with cases against people who are involved, whether it is the DPWH people, contractor, kung may kailangan sa LGUs actually. Sa internal audit daw na ginagawa ng DPWH sa mga flood control projects ng pamahalaan sa buong bansa, tila sa District 1 lamang ng Bulacan sila nakakakita sa ngayon ng problema. Even in Bulacan, there are 3 engineering districts there. Opo. 3 engineering districts. And if there would have been a pattern in the province, you could expect that there are also some ghost projects in other districts. Wala eh. Ayon kay Bonoan, naka-floating status na si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara at hinihintay na ang sagot nito sa memo. And if unsatisfactory nakita namin doon, actually, well, we'll just have to impose the sanctions on them. Dito sa mga cases na pinag-uusapan natin, actually, ang District Engineering Office lang to eh. What do you mean, sir? District Engineering Office lang ang nag-implement nito and has the authority actually, has been given the authority to implement the project. So, every documentation came from them. So, ibig sabihin, sir, sila lang yung may alam ng project, no? Yes, yes. Patuloy pa naming kinukunan ng pahayag si Alcantara. Ang lokal na pamahalaan ng Baliwag naman ang sabi hindi raw dumaan ito sa kanila at walang isinumiteng dokumento sa City Engineering Office o nakipag-ugnayan sa LGU. Tulad raw ng Pangulo, tinututulan at kinokondena rin daw nila ang mga panlulokong proyekto. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.